Ate Rose, si Ate Amaya. Binuksan niya ang pinto ng bahay. Grabe ang kaba ko nang silipin ko uli si Ate Amaya at nakita kong nakabukas na ang pinto ng bahay namin. Nakita kong takot sa mukha niya nang tumambat sa harap niya ang ising itim na malaking aso na singtaas na yata ng 7 taong gulang na bata. Jem, humingi ka ng tulong dali. Gamitin mo ang cellphone ko. Hindi ka rin pwedeng lumabas dahil delikado. Sige na, bilisan mo. Natatarantang utos ni Ate Rose. Kinuha ko ang cellphone at lumapit sa bintana para makahanap ng signal. Nakita ko si Kuya Raymond sa kabilang bahay na nakasilip mula sa bintana ng bahay nila. Sumenyas ito na huwag maingay. Nakikita rin mula sa bahay nila ang harap ng bahay namin dahil magkakaharap lang naman ang bahay niya at itong bahay ni Ate Rose. Nakita kong inabot sa kanya ng asawa niya isang shotgun. Ginagamit na yun sa pangangaso sa kubat kasama si Kuya Eddie. Nilingon ko si Ate Rose na kinakausap si Mac sa kandunan niya. Mabuti na lang at marunong si Tia Susan kung paano gamutin si Mac. Itinuon ko liyang pansin sa cellphone, ngunit panaka-naka rin sumusulyap kay Ate Amaya sa bahay. Una kong nakita ang contact number ng papa ni Kuya Sil sa directory ni Ate Rose. Mabilis ko yung denial at pagkalipas ng 2 ring ay sinagot ito. Tito Arlan. Rose, tanong nito sa kabilang linya. Tito Arlan, si JM po ito. Andyan po ba si Kuya Sil? JM, wala rito sina Sil kasama sina Diyos kanina nang lumabas. Papunta yata riyan sa bahay ni Francis. Naku, alam mo naman yun kahit gabi na gumagala pa. Bakit masaya hinhalap? Baka po kasi makatulong sila kay Ate Amaya. Wala po kasi kaming kasama na lalaki rito. Si ate nasa bahay mag-isa. Basta po tito, kailangan po namin ng tulong agad. Sige, papunta na ako riyan. Baka nandiyan na rin sina Sil at barkada niya. Sige po, pakabilisan lang po. Pinutol na ito ang tawag kasi sinilip ko uli si Ate Ayla sa bahay. Nakayo-tayo pa rin siya sa pinto at nakatitig sa aso. Ate Rose, parang nanghihina si Ate Maaya para siyang matutumba. Lumapit naman si Tia Susan sa bintana. Hinihipnotis mo niya si Amaya. Gusto niya talagang kunin ang kapatid mo, JM. Lalo akong kinabahan. Lalabas ako. Kunin mo ang ginagamit ko sa pag-ani ng palay. Tingnan ko lang kung hindi sumabit ang laman ng aso na yan sa garap ko. Huwag na po kaya. Baka kung mapano kayo sa labas. Mas nag-aalala ako kay Amaya. Kung hihintayin pa natin ang iba, baka maabutan na lang natin ang kapatid mo na humiwalay na ang kaluluwa niya sa katawan niya. Nangilabot ako sa sinabi ni Tia Susan. Mabilis kong kinuha ang garam niya sa baba ng bahay at ibinigay. Pagkabalik ko sa taas ng bahay ay sumilip naman ako sa terrace nila Ate Rose kaya bigla akong napakislit nang makita ko si Kuya Diyos na naglalakad sa kalsada. Mataas kasi ang bahay ni Ate Rose kaya kitang-kita ko sila sa kinaroroonan ko. Tinulak ko ang salamin na nakapagitan sa terrace at sa kwarto ni Mac at lumabas ng terrace. Tumungaw ako sa terrace at kinawan si Kuya Diyos kasama si Kuya Sil at Kuya Rez. Nagtatanong ang mga mata ng mga ito nang tumingin sa gawi ko. Sininyasan ko si Ate Amaya sa bahay kaya dumiretso sila sa paglalakad imbis na pumasok sa bakuran ni Francis. Sumabay naman sa hangin ang sipol ni Kuya Raymond na nakabantay pa rin sa bintana ng bahay nito. Nakita ang dulo ng shotgun na nakatutok sa harap ng bahay namin. Napalingon sa kanya ang mga kaibigan ni ate at hindi ko na alam kung ano ang sinisinyas nila. Bumalik ako sa loob ng kwarto ni Mac. Ate, nandiyan na si Kuya Sil sa labas at si Kuya Raymond nakabantay mula sa bintana ng bahay nila. Mabuti kung ganun. JM, dito ka lang ha. Napakunot no ako nang makita ko sa JM na kumakawet sumisin niya sa amin. Nakuha ko naman agad ang ibig niyang sabihin, kaya pinigilan ko muna ang nakababata akong kapatid na pumasok sa bakuran ni Francis. Sakto rin na palabas si Francis ng bahay nila para salubungin kami. Bakit? Tanong ni Jess. May sinisin niya si JM. Puntahan muna natin si Amaya sa bahay nila. Sige por, punta raw muna tayo sa kabila. Yaya niya sa ibang barkada namin. Naglakad naman kami papunta sa bahay ni Amaya. Ano kayang nangyari sa kanya? Saglit lang akong umalis ng bahay nila. May narinig akong sipol kaya ginala ko ang mga mata ko sa paligid. Nakita ko si Kuya Raymond na nakasilip sa bintana niya at may sinisinyas. Gusto nitong sabihin na sa likod kami dumaan at hindi sa harap ng bahay. Nasulyapan ko ang dulo ng shotgun nito na nakalitaw sa bintana. Mga board trouble, sabi ko sa mga kaibigan ko at pinigilan sila sa patuloy na paglakad. Lumihis kami ng daan. Umaligid kami sa malaking bahay ni Ate Rose at nakita namin si Tia Susan na napalabas ng kusina nila. Tia Susan, anong nangyayari sa bahay ni Amaya? Mahinang tanong ko sa kanya. Si Amaya, hinihipnotis mo ng malaking aso. Alam mo na kung sino ang tinutukoy ko. Hindi talaga siya titigil hanggat hindi niya nakukuha si Amaya. Napamura kami ng mga kaibigan ko.
Tia Susan, dito lang po kayo. Huwag na po kayong lalabas. Kami na po ang bahala. Sigurado kayo. Opo, sagot ni Riz. Sige, dalhin niyo ang 2 2x2 na nandyan sa likod ng tangke ng tubig. Baka sakay lang kailangan niyo. Kinuha ni Jess ang 2 2x2 at binigay ang isa kay Riz. Dahan-dahan kaming sumilip sa bahay ni Amaya. Shit! Halos mawala na ng ulirat si Amaya sa kakatitig sa mata ng malaki at itim na aso. Nakikita kong pilit niya pa rin nilalabanan ng hipnotismo sa kanya. Sumipol ako ng malakas at sinabayan niyo ni Kuya Raymond ng isang putok ng shotgun ito. Narinig namin ang pagkagulat ng mga tao sa kalapit bahay, ngunit nakapokus pa rin ang tingin ko kay Amaya. Ang pinutol ng malaking aso ang pagkakatitig kay Amaya ay mabilis kaming tumakbo palapit sa harap ng bahay nila. Umungulang malaking aso at galit na tumingin sa akin. Pinalo ni Jess ng malakas ang aso kaya napaigik ito. Sinundan uli yun ng isa pang putok ng baril ni Kuya Raymond. Nilapitan ko si Amaya na wala na sa sarili at hinaplos ang noo niya pababa sa mukha niya. Bigla siyang napahugot ng malalim na hininga. Kada kung hindi pa kami dumating baka nahuli na ang lahat. Nakuha ng sana niya si Amaya. Sil, magit niya sa pangalan. Mamatay ka na, mura ni Rez habang pinapalo ang aso. Mamatay ka ng halimaw ka, sigaw ni Kuya Raymond. Napaungulang malaking aso ng tamaan ng 2x2 sa tagiliran at bariling ni Kuya Raymond. At kahit sugatan ay mabilis itong lumundag, tumakbo para sa bahay ni na Amaya. Pinuhat ko naman si Amaya at pinasok sa loob nila. Humahangos naman at tumatakbo si JM palapit sa amin. Kuya Sil, anong nangyari kay ate? Naiiyak na tanong nito. Okay na siya, siguro. Hindi siguradong sagot ko. Nagtipon na rin ang ibang mga kapitbahay sa harap ng bakuran ni Ayla. Nakita ko rin mula sa loob ng bahay na dumating si Papa sakay ng motorsiklo. Sila ko na rin kay Amaya, sabad ni Tia Susan. Hinayaan ko naman si Amaya sa kanila at lumabas ng bahay nila. Pinuntahan ko si Kuya Raymond at nakausap ang ilang kapitbahay. Sil, tawag nito sa akin. Bakit? Mag-iingat ka. Sigurado akong babalik siya. Kung hindi niya makukuha si Amaya, sigurado kung ikaw ang kukunin niya sa ibang lason. Naisip ko na rin po yan. Hayaan niyo mag-iingat po ako. Dapat kay Amaya umalis na rito sa baryo natin. Masyado na siyang delikado rito. Komento ni Wang Ferdi. Tama, dapat lumayo na muna siya. Hindi na siya ligtas dito. Nagiging agresibo ng hayop na yung makuha lang si Amaya. Tama kayo, Aling Sol, sagot ni Kuya Raymond. Pero nag-aaral pa sa high school si Amaya. Wala naman siyang matitirhan sa bayan. Ang mabuti na lang natin gawin ay bantayan siya habang nandito si Setem. Yun na lang ang maaari natin gawin para sa kanya. Salamat, Kuya Raymond, sagot ko. Kahit ako ayaw kong umalis si Amaya rito sa bayan. Hindi man alam ng lahat pero masaya kami sa barkada kapag nakakausap si Amaya. Hindi kasi siya yung tipong maarte at pa-cute. Parang walang pakialam kung masabihan na one of the boys ang ilan. Pero hindi namin pinapansin yun. Siya ang miss namin kaya pinoprotect na namin siya. Napalapit na rin naman ang loob ng barkada sa kanya. Kaya hanggat nandito siya, nandito rin kami mga kaibigan niya. Sila okay na ba si Amaya? Tanong ni Papa. Tumango ako sa niya bilang sagot. Kuya, tutuloy pa ba kayo kay ni Francis? Tanong ni Jess. Tumuloy na kayo, dito na muna ako. Sagot ko. Sige, kung may problema, sipol ka lang. Tinagapit ko ang kapatid ko sa balikat. Salamat, Bon. Ganon din ang ginawa ko kay Naris at Francis. Pagkatapos ng mahabang diskusyon ng mga kapitbahay, nagsialisa na rin ng mga ito. Nagpaalam na rin si Papa na uuwi na. Naiwan kami ni Kuya Raymond. Hindi ka pa ba uuwi? Hindi pa. Sasamahan ko muna sina Jem at Amaya rito. Wala silang kasama tapos puro babae pa. Sige, nasa bahay lang ako kapag kailangan mo ako. Salamat, Kuya Raymond. Nagpaalam na ito at lumbas ng bakuran ng bahay ni na Amaya. Pumasok uli ako sa loob at tinignan si Amaya. Nakahiga sa sopa. Hawak nito ang ulo at nakakunot ang noo. Tumayo na rin si Tia Susan nang matapos ito sa pagpahid ng langis sa katawan ni Amaya. Sila magpapalibas ka ng gabi rito. Opo, Tia Susan. Sasamahan ko muna silang dalawa. Mabuti pang dumito ka muna. Hay nako, kung saan naman kasi naglalagi itong si Joe, hindi nalalaman ang nangyayari sa pinsan niya. O siya, ikaw nang bahala rito ha. Bantayan mo tong dalawa. Bantayan mo, hindi yung ikaw ang sasalaki. Napatawa ako ng mahina sa biro ni Tia Susan. Opo, bantay lang. Kapag may pagkakataong sasalaki din. Ganting biro ko. Kayo talagang mga bata, oo. Uuwi na ako. Wala rin kasama ang anak at apo ko sa bahay. Tsaya maglakad. Anong nangyari sa'yo? Tingnan ko ang nagtanong na si Catherine at nagmuntong hininga. Para akong nanghihina na ewan. Nakaupo lang kami rito sa palagi naming tinatambayan sa ilalim ng rubber tree. Para akong pagod, Catherine. Hindi ko alam. Sagot ko.
Inuuko pa kasi ng mga nangyari ang isip ko. Para akong hindi normal na tao. Hindi ko magagawa ang lahat ng gusto ko kapag nasa amin ako. Mabuti pa rito sa school, walang humahabol sa akin. Alam mo na ba ang tungkol sa estudyanteng naposes kagabi? Kasi nakakatakot daw ang itsura niya. Sino ba yun? Sarina, tawag ni Catherine sa isa pa naming kaibigan. Lumapit naman ito na may dalang soft drink sa chicherya. O bakit? Tanong niya nang makalapit sa amin. Ano ba talaga ang nangyari kagabi? Tanong ni Catherine. Umupo si Sarina sa tabi namin at naglalok ng chicherya. Ngunit sabay kaming umiling ni Catherine. Naglaro kasi sila ng Spirit of Glass kabe, pero hindi nila natapos dahil natakot si Jane. May nararamdaman daw silang kakaiba tapos iyon sinaniban daw si Jane. Mabuti na lang at narinig sila ng guard at tumawag at sila ng tulong. Bakit daw ba kasi naglaro ng Spirit of the Glass? Diba delikado yun? Tanong ko. Curious tapos katuwaan nila siguro, ani Sarina. Pero alam niyo na may kwento na totoo raw talaga, na may mga multo rito sa school na minsan ay nagpapakita sa mga estudyante. Catherine, maniniwala lang ako kung ako na mismo ang makakakita. To see is to believe, sagot ko. Ako naniniwala ako. May naikwento kasi si mama dito na may nagpakita raw ng white ladies sa kanila nung time na nag-aaral pa lang sila. Talaga? Tanong ni Catherine. Teacher kasi ang mama ni Sarina rito sa school at alumnus pa. Marami raw sila rito. Minsan may nagpaparamdam daw sa music room, sa function hall, sa lumang CR malapit sa quadrangle, sa English department, sa store building at sa library. Napakunot na ako sa library room. Tanong ko kay Sarina. Yes, araw-araw akong nandun pero wala naman akong nararamdam. Inaabot pa nga ako ng alas 6 ng gabi ron, minsan wala naman. Meron daw doon, Amaya. Hindi mo lang siguro nararamdaman. Siguro mahina ang senses mo sa mga ganun. Wala talaga akong nararamdaman doon. Isa pa kung talagang iisipin mo na meron doon sa library o kahit saan, matatakot ka talaga. Iniisip mo I don't know, pero malakas talaga ang pakiramdam ko lalo na sa library. Kaya nga kahit gusto ko rin doon talaga, hindi ako nagpapaiwan. Hindi sa tinatakot kita. Hay nako, kung alam lang ni Sarina na immune na ako sa mga bagay na ganyan. Sa bahay pa lang kotang-kota na ako Parang unti-unti ko na rin natatanggap ng ganun ang buhay ko. Puno ng takot. Naalala ko may sinabi dati si Teacher Kat na may nagbigti raw sa function hall. Di kaya yun ang sinasabing white lady na nagpapakita rito sa school? Tanong ni Catherine kay Sarina. Paano naman natin malalaman? White lady. Sigaw ni Catherine. Nanggulatin siya ni Chuck. Nakakabakla. White lady pala. Sagot nito na natatawa. Makabay si Chuck kay Catherine na tumabi sa amin. Kasya kasi ang 4 katao sa inuupuan namin. Anong topic natin? White lady? Tanong nito na nakangisip. Tumigil ka nga, Chuck. Hindi makarelate dahil puro computer games ang laman ng utak mo. Ani Sarina. Try me. Sarina rolled her eyes habang napapangiti lang si Catherine na hawak ang kamay ni Chuck sa nakakabay sa kanya. So nasaan na ngayon si Jane? Pumasok ba siya? Obviously hindi. Sagot ni Sarina. Natakot na nga raw siyang bumalik dito sa school Tayo kaya? Mag-try kaya tayo ng ghost hunting? Sabay ni Catherine. Kung yung boyfriend mong manloloko ang huntingin mo. Shut up, Chucks. Hindi ko na siya boyfriend, no? Tumahimik ka rin. Ilang oras pa bago ang next class natin? Tanong ni Sarina. 1.5 hour pa. Bakit? May kukwento ko sa inyo. Nangyari daw ito nung second year college ang lola ko. Ang mama ng mama. Way back in 1969. What? 1969 pa? Tanong ko. Sagot ni Sarina. Nahuli rin naman namin ang pansin. Nang iba pa namin kaklase kaya nagsilabitan sila sa kinauupuan namin. Nasa harap na namin sina Roxy at Marge. Nakiupo na rin sa ugat ng rubber trees na Shana at ang boyfriend nitong si Daryl. Lahat ay nakatingin kay Sarina na mukhang seryoso sa ikukwento niya. Talagang nag-uumpukan tayo rito sabi ko. Alang naman kayo lang ang makarinig, Amaya. We're interested to kaya makikinig din kami. Sagot ni Daryl na kumindat pa. Pinalo tuloy ni Shen sa balikat. Sarina, tungkol saan bang story mo? Baka naman nabasa mo lang sa Philippine Ghost Story, Tanong ni Marge. Hindi, totoo raw itong nangyari, sabi ni Mama. Kinuwento yun ni Lola kay Mama noon. Tingin niyo gagawa lang ng story si Lola lalo na si Mama. Tanong ni Sarina na pinasadahan kami ng tingin. Sabay kaming umuling. Humangisaya ng maluwag. Umayos naman kami ng upo para humanda sa kwento ni Sapi. Nagsilapitan na ng iba pa namin kaklase at nagkanya-kanya ng upo. Nangyari ito ng 4th year high school si Lola. Panimula ni Sarina. Karen de la Cruz, 4th year student.